Hello guys! Another day, another morning routine as a full-time housewife and a full-time mom. And as usual, 4 AM ng madaling araw, kailangan ng gumising para mag-asikaso para sa ating mga papasok na estudyante. Struggle talaga minsan ang pagbangon sa madaling araw guys kasi yun nga ang kasarapan ng tulog, pero wala tayong no choice kasi may estudyante tayong papasok kaya kailangan bumangon. At bilang isang nana, yan talaga ang isa sa duties and responsibilities natin. Minsan nakakapagod at nakakatamad na, pero minsan lang naman yun guys, normal lang naman sa atin yun dahil tao lang tayo. Normal lang na makaramdam talaga tayo ng tinatamad at saka nakakapagod, pero syempre pagod lang yan, ipahinga lang natin yan, pagkatapos okay na ulit. At masarap din sa feeling na napagsisilbahan nga natin yung ating mga anak bago pumasok, maiparamdam nga natin na nanay nga tayo. Ang swerte talaga din naman ng mga kabataan ngayon guys dahil pagbangon nila pagising sa umaga, kakain na lang sila, nakahain na yung kanilang kakainin at minsan pa susubuan mo pa nga para mabilis matapos. Naalala ko lang talaga dati nung kabataan ko, bago nga ako makakain sa umaga, kailangan ko munang magsaing at take note, kahoy pa yun guys, at pag minalas-malas ka at basa ang kahoy, ang hirap magpaapoy ng kahoy. Pero syempre, hindi ko naman hahayaan na mangyari sa mga anak ko yun, kaya hanggat kaya ko, gagawin ko para sa kanila. Dahil alam ko at naranasan ko kung gaano kahirap yung walang nag-iintindi. At dahil doon, pasalamat din ako dahil nga maaga akong namulat sa buhay at natuto. May mga pagkakamalimang napagdaanan, pero syempre, hindi na natin babalikan yon dahil nga hindi na tayo sa pabata, sa patanda na. Kaya dapat matuto na tayo sa mga pagkakamali na nagawa natin noon. Sikapin din natin mabago ang takbo ng ating buhay. Oo, nandun na tayo sa makontento kung anong meron tayo. Pero syempre, habang buhay na lang ba ganon, ganito? Pag sumikapan nga natin mabago naman ang takbo ng ating buhay. Para naman, hindi natin maiparana sa mga anak natin yung naranasan natin noon. Kasi ang hirap talaga guys, yung sinasabing isang kahig, isang tuka. Yung may gusto kang bilhin, pero hindi mo mabili kasi nga walang-wala. Yung may hinihingi sa'yo yung mga anak mo tapos hindi mo maibigay. Sobrang sakit nun guys at ang bigat sa dibdib. Pero syempre, hindi ko hahayaan mangyari yun sa mga anak ko. Basta kaya ko, ibibigay ko. Pero kapag hindi ko kaya, ipapaliwanag ko. Sana lang maintindihan nga nila. Hi! Medyo napapahaba na yung aking kwento. So, balik na nga tayo dito sa aking video. Tapos na nga ako magluto dyan, guys. Tapos, nakapaghirang na nga rin ako ng aking labahan dahil labaday ko nga yan. Naghilamos sa toothbrush na nga ako. Pagkatapos nagbihis, ay ginising ko na nga ito si Bunso. Tingnan nyo naman, guys, ang bait-bait niya kapag tulog. Pinababa ko na nga siya ng mga oras na yan at tingnan nyo naman, antok na antok pa siya guys. At habang nakatulala pa nga siya dyan at hindi pa siya sumusubo, naghahanda na nga ako ng pambaon nila ni Ate Kate. So nagprito nga lang ako dyan ng pork chop at ayan, hihimay-himayin ko nga siya ng ganyan kaliliit para nga mabilis nilang makain. Lalong-lalo na si Dayan guys, nililiitan ko talaga yun para nga hindi na siya maghimay. So fast forward na nga, sabi ko nga sa kanya nung matapos siyang kumain ay maligo na siya. At ayan, for the ligo na nga dyan ang bunso ko. At habang hinihintay ko nga siyang matapos maligo, inaayos ko nga itong kanyang sapatos na susuotin. Kaya maya nga lang din yan, ay tapos na nga rin siya agad maligo. At ayan, bibihisan ko na nga yan siya dyan guys. Pagkatapos, sabi niya ayaw daw niya magsapatos at gusto lang daw niya magsandals. Kaya ayun, sige, sabi ko ibalik na lang niya yung sapatos niya dun sa lagayan. Tapos kinuha ko na nga itong kanyang sandals dito sa labas. Pagkatapos nga ay sinutan ko na nga siya ng kanyang sandals. So tingnan naman guys kung gaano kaswerte ang mga kabataan ngayon. Talaga naman lahat na ay inaro mo na sa kanila, pati pagbibihis, pagsusuot ng sandals, pagsusuklay pa. O diba, tingnan nyo naman kung gaano kaswerte ang aking bunso. So kay Ate Kate guys, hindi ko yan nagawa sa kanya ang maging hands-on nung siya ay nag-aaral pa lang ng elementary. Kasi nga talagang nagtatrabaho lang ako para sa kanila dahil nga single mom ako nung mga panahon na yun, kailangan kong kumayod. Pagkatapos nga ay nag-abroad nga din ako ng ilang taon. So ngayon lang talaga ako naging hands-on sa kanila dahil nga wala akong trabaho. Kaya ang swerte din talaga ng aking bunso kasi nga naranasan niya na itong mga ganitong bagay. Pero syempre, hindi ko naman yan siya ini-spoiled guys. Pinapagalitan ko nga yan madalas dahil nga sobrang kulit niya at sobrang tigas ng ulo. Balik na nga ulit tayo dito sa aking video. Ayan, tapos ko na nga puyuran yung dalawang makukulit dyan at pinagpulbo ko na nga sila at pinagpabango. Maya-maya nga lang din yan ay naghahanda na nga kami para nga ihatid sila sa school. So ayan, tingnan mo naman nagkukulitan pa sila guys. O, mga piling vlogger na rin. And as usual, morning daily routine, hatid serye ng mga estudyante. At bago nga kami umalis, mag-goodbye kiss nga muna sa mami. So after ko nga maihatid dyan yung dalawang bulinggit, ay binalikan ko na nga dyan si Ate Apple. So hindi nga pala ako nakapag-video. Pagkatapos ko nga ihatid yung mga estudyanteng elementary, ay ito naman nga si Ate Kate. At ayan, habang on the way na nga kami papunta sa school niya at nandyan kami sa highway, ipapakita ko nga muna sa inyo ang Mabini. Let's go! Girl, touch me, all I need to know. You can be my one and only.